Mga kababayan at mga kaibigan, ang ating pag-aaralan ngayon ay ang dating na-upload na sa video ni SLTV. Atin pong hihimay-himayin at i-analyze ang mga bagay-bagay na napag-usapan upang makarating po tayo sa pagkaunawa, mga kaibigan. Atin pong panoorin ang video. Pagkatapos po, lalagyan ko po iyan ng reaksyon, mga kaibigan. Panoorin po natin. Mga kaibigan, magandang araw po, magandang hapon sa lahat na nakantabay dito po sa Pilipinas at magandang umaga dyan po sa ibang bansa, mga kaibigan. Binabati ko po lahat ng mga nakantabay, mga nanonood dito po sa ating programang Expose the Truth. Dito po sa YouTube live tayo ngayon, mga kaibigan, at habang hinihintay po natin yung ating mga kasama, dahil meron pong gustong makipag-usap sa atin, makipagtalakayan, si kaibigan Argel at saka si kaibigan Dajon. Salamat naman at nakita-kita pa muli tayo dito sa YouTube. Kahit nawala po yung aking unang mga channel, mga kaibigan, ay narito na naman po tayo upang ipagpatuloy ang ating inumpisahan para sa talakayan sa Biblia, mga kaibigan. Habang hinihintay po natin yung ating mga makakasama dito, mga kapatid, gusto ko munang magbasa ng tanong ng isa sa ating mga taga-subaybay doon sa isang channel natin, na ganito po ang kanyang katanungan. Gusto ko pong basahin, mga kaibigan. Sabi niya dito: Brother Esel, tanong lang po, mga ilang taon po ang edad ng bata bago po siya binyagan? Salamat po at God bless. Yun po yung kanyang katanungan, mga kaibigan. Tinatanong niya kung ilang edad ang isang bata bago po ito bautismuhan. Kasi, mga kaibigan, hindi po lingid sa atin na sa mga Iglesia Katolika ay nagbibinyag po sila ng bata o sanggol. Nagbibinyag po sila ng bata o sanggol. Kaya siguro natanong ang ating kaibigan kung ilang edad o ano ang edad ng bata para binyagan, mga kaibigan at mga kababayan. Alam nyo, mga kapatid, kapatid na nagtanong dito sa ating programa, si kapatid na Angel Forrest Jr. Alam mo, kaibigan Angel, ang bautismo po, ayon po sa banal na kasulatan, dito po sa Biblia, gusto ko pong basahin, dito sa Mateo kapitulo 3 sa versikulo 11. Ganito po ang ating mababasa. Sabi dito: sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Dito sabi ni Juan Bautista, mga kaibigan, sabi niya dito, sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig ng pagsisisi. Ang binabautismuhan po pala ayon kay San Juan, mga kaibigan, ay yung mga nagsisisi, Ang binabautismuhan o ang dapat bautismuhan, mga kapatid, na tinutukoy po ng Biblia ay yung taong nagsisisi. Hindi pwede yung hindi pa nagsisi, Ang tanong po ng ating kaibigan kung ilang edad ang tao na dapat binyagan. Kasi sa mga Iglesia Katolika, mga kaibigan, ay binibinyagan yung bata, binabautismuhan, yung sanggol. Pero
yung sanggol, ayon po sa banal na kasulatan, mga kapatid, ay hindi pa po nagkakasala eh. Kaya hindi dapat binyagan, ano? Mga kababayan at mga kaibigan, mali po si Brad Esel tungkol sa stand niya na hindi daw bautismohan ang sanggol. Sapagkat ang tama po na iniutos ng Diyos ay bautismohan ang bata pagka nagkaedad na siya ng 8 araw. Yan po ang katotohanan, mga kaibigan. Yung pong mga nagtuturo na bawal bautismohan ang sanggol ay mali po, sapagkat ang bautismo ayon sa Biblia ay pagbibigay din yan ng pangalan, mga kaibigan. Kaya ngayon inilalahad natin o ipinapaliwanag natin, tinututulan natin ang mga relihiyon na hindi nagbabautismo ng bata, mga kaibigan. Ang tindig po nila ay wala pa raw kasalanan. Tama po, mga kaibigan. Sa mga iglesia po nila, yung bautismo po kasi nila ay pumapatay. Yun pong bata o sanggol ay kapag binautismohan ng maling bautismo, na bautismo niya ay pinapatay nila ang espiritu na nasa puso ng batang sanggol. Mga kababayan, mayroon pong tamang bautismo na dapat ibautismo sa sanggol, mga kaibigan. Nandito po sa Church of God Born Again Christians, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Dito po sa Hebreo chapter 5 sa verse 13, ganito po ang ating mababasa, mga kaibigan. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. So ang isang bata raw, yung sanggol, yung bagong panganak, at hanggang sa mga 12 years old, ganon, ano? Wala pang karanasan sa salita ng katwiran. So hindi pa siya dapat binyagan. Bakit? Kasi hindi pa niya alam kung anong ibig sabihin ng kasalanan eh. Wala siyang karanasan eh. Si Juan Bautista, ang sabi niya, siya'y bumabautismo hindi sa kung sino man, kundi sa binabautismohan niya ang tao sa tubig ng pagsisisi. Mga kaibigan, binasa po niya ang Hebreo chapter 5 verse 13. Ang nakasulat po yan ay tungkol po sa sanggol na umiinom ng gatas, mga kaibigan. Ang mga ngaral na iyan ay nagkamali sa kanilang pagtuturo tungkol sa bagay na pagbabautismo, mga kaibigan, sapagkat ang binasa niya na Hebreo chapter 5 verse 13 ay putol po yun, mga kaibigan. Ang kwento po niyan, mga kaibigan, ay nagsisimula sa Hebreo chapter 5 verse 11 at natatapos yan sa verse 14. Nakita po ninyo, mga kaibigan, marami na pong mga religion na gumagamit ng 5:13 lamang. Subalit, ang kwento po niyan ay mula sa verse 11 hanggang 14. Ngayon, nailigaw po sila sa mga aral na yan, mga kaibigan, sapagkat pinutol po nila yung kwento upang mapalabas nila na hindi daw babautismuhan ang sanggol. Basahin ko po ang verse 11 to 14, mga kaibigan, at pansinin po ninyo, hindi po angkop yan doon sa bautismo na sinasabi na bawal daw bautismuhan ang sanggol. Simulan po natin, mga kaibigan. Tungkol sa kanya ay marami kaming masasabi at mahirap ipaliwanag,
palibhas ay naging mapurol na kayo sa pakikinig. Ayan po, ang sinasabi dito ay mapurol na sa pakikinig. Alin po? Yung mga malalaking tao na. Verse 12, sapagkat bagaman sa panahong ito ay dapat na kayo ay mga guro na. Nakita po natin ang mga kausap dito ay malalaking tao na sinasabi na dapat sa tagal na nilang nakikinig sa mga turo ay dapat sila ay mga guro na. Tuloy po natin. Kailangan muling may magtuturo sa inyo ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Kayo ay nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Nakita po nyo, pagtuturo po dito sa mga alagad na ang sinasabi, kayo ay nangangailangan ng gatas, hindi ng pagkaing matigas. Pagkatapos sa 13, andito na po ang kinukuha nila. Isang verse lang po yan na ginagamit nila upang mailigaw ang marami. Basahin po natin ang 13. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita. Napansin po natin, ang mga tinuturuan, sinasabing kailangan pang turuan ng pangbata na aral, mga kaibigan. Hindi pagkain matigas. Ulitin po natin. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katuwiran, palibhas ay isa siyang sanggol. Nakita mo, sanggol daw, malalaking tao po ang mga kausap dito, mga kaibigan. Kung unawain po ninyo yung mga talata na yan, kaibigan, mali na po ang itinuturo ng napakaraming religion. Kasama na po dyan ang SLTV, kasama na po dyan ang mga katuruan ni Brad Eli Soriano, mga kaibigan. Hindi lang yan, napakarami pong religion na gumagamit nito upang ang masuportahan nila yung bawal daw bautismuhan ng sanggol. Basahin po natin ang verse 14. Ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa wastong gulang. Napansin mo ninyo, aral po ito na matigas, hindi yung literal na pagkaing matigas. So yung gatas na binabanggit, aral na pangbata. Tuloy po natin. Na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. O yan po, mga kaibigan, yung pandama ng malalaki ay madama daw ng maunawaan yung mabuti at masama, mga kaibigan. O yan po, mga verse na yan, mga kaibigan, ang nagpapatunay na pinutol po nila yung kwento upang sa ganun may focus nila na ang bata daw ay bawal o hindi pwedeng bautismuhan. Mali po ang aral na yan, mga kaibigan. Tinututulan po natin yan, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. So, ang tumatanggap ng bautismo ay yung nagsisisi, mga kaibigan. Ibig sabihin, kung nagsisi, meron siyang nagawang nalabag na kasalanan sa batas ng Diyos, kaya siya nagsisi. No? Yun po ang maliwanag dyan, mga kaibigan. Mga kaibigan, balikan po natin ang binasa niya kanina na Mateo 3:11. Sapagkat dito po sa 3:11 nakasulat ang bautismo tungo sa pagsisisi. Basahin po natin. Binabautismuhan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi, ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat na magdala ng kanyang sandalyas. Kanyang babautismuhan kayo ng Espiritu Santo at sa apoy. Yan po, mga kaibigan. Mga kaibigan,
Ito po ang aral, ang verse ng Bible na hindi po naunawaan ng napakaraming mga ngaral. Pati si Brother Eli Soriano, mga kaibigan, hindi po ipinagkaloob sa kanya ang tamang kahulugan nito. Sa totoo lang po, mga kaibigan, ang binanggit dyan na salita na sinulat sa aklat ni Mateo na ang pagbabautismo ni Juan Bautista na lubog sa tubig ay tungo sa pagsisisi, mga kaibigan. Ano po ba ang paliwanag nila? Nakagawa daw po ng kasalanan. Kaya ang bautismong lubog sa tubig ay tungo sa pagsisisi. Mga kaibigan, ang tunay pong kahulugan niyan ay ang bautismo ni Juan Bautista na lubog sa tubig ay tungo sa kamatayan, mga kaibigan. Kaya nga sinabi tungo sa pagsisisi. Hindi yung bautismo niya para magsisi. Mali po yun. Yun po ay tutungo. May direction po yung bautismo ni Juan Bautista, mga kaibigan. Tandaan po natin, may direction po. Pag binautismohan ka ng lubog sa tubig ay tungo iyon sa pagsisisi, mga kaibigan. Hindi yung tao ay binautismo ni Juan tungo sa buhay na walang hanggan. Hindi po ganun. Ang bautismo lubog sa tubig ay tungo sa pagsisisi. Kung tama sana ang bautismo ni Juan na lubog sa tubig, dapat nakalagay sa Bible, mga kababayan, na tungo sa buhay na walang hanggan. Yan po sana, mga kaibigan. Subalit, mayroon pong bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Yan po ay ang itinuro ng ating Panginoon Jesucristo na ibubuhos na tubig. Yan po ang itinuro niya. Nasa Biblia po yan, mga kaibigan. Kaya ang bumabautismo ng bautismong lubog sa tubig para sa malalaking tao ay tungo iyan sa kamatayan, at ang bautismo naman na ibubuhos na tubig ay yan ang itinuro ng Panginoong Jesucristo sa tao upang makamit ang pangako niyang buhay na walang hanggan, mga kaibigan. Dalawang uri po yan na bautismo, mga kaibigan. Isa ay tungo sa kamatayan, at ang isa naman ay tungo sa buhay na walang hanggan, mga kaibigan. Sinasabi ko na po sa inyo, ang bautismo na lubog sa tubig ay tungo sa kamatayan o tungo sa pagsisisi, mga kaibigan. Kung may tutol po kayo, nandyan po ang channel ko, mag-comment lang po kayo at ipapaliwanag ko po sa inyo ang bagay na yan, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Ano ba kasi ang kasalanan? No? Ano ba ang kasalanan? Dito po sa libro ng John, dito sa chapter 3, mga kaibigan, sa chapter 3 pala yon, sabi dito, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. So ayon po kay Apostol Juan, sa kanyang sulat, ang kasalanan daw ay ang pagsalangsang sa kautusan. Tama po, mga kaibigan. Ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Ang kasalanang pinakamabigat, mga kaibigan, ay pagsalangsang sa kautusan. Ang kautusan na iyan ay ang tamang bautismo na kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag po tayong mailigaw ng iba, mga kaibigan, sapagkat ang pagsalangsang sa kautusan ay kasalanan. Ang kautusang binabanggit dyan, mga kaibigan, ay ang tamang bautismo. Kaya sinasalangsang nila ang kautusan ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng paggawa nila ng maling bautismo, mga kaibigan. Kaya yan po ang pinakamabigat na kasalanan na hindi yan pinapatawad ng Diyos. Ang bautismong mali, mga kaibigan, hindi po yan pinapatawad ng Diyos, mga kaibigan. Tandaan po natin yan. Hanggang dito na lamang po muna tayo, mga kaibigan. I-upload ko muna ito
at lalagyan ko ng title na episode 1 tungkol sa debate namin ng SLTV na yan, mga kaibigan. Maraming salamat at maraming salamat sa Panginoon. Amen.